Isang araw po, lumabas ang Panginoon mula sa sinagoga. At sa kanyang paglabas sa sinagoga, agad siyang sinalubong ng kanyang mga alagad at kanilang isinumbong ang naging kalagayan ng biyanan ni Apostol Pedro, na ito ay nararatay sa matinding karamdaman. Ang karamdaman niya ay lagnat, ngunit siya'y nag-aapoy sa lagnat sapagkat ang lagnat sa panahon yon ay hindi tulad sa lagnat ng ating panahon. Noon po, ang isang taong nilalagnat, siya po'y ginagawang inutil. Siya'y nagiging paralisado sa kanyang buhay, hindi siya makakilos, hindi makatayo, hindi makapagtrabaho, at hindi makapamuhay ng normal. Para siyang isang patay. At ito'y lumalarawan din at simbolo sa kalagayan ng isang tao, na ang tao, bawat tao ay nilalagnat ng apoy ng kamatayan. Kaya ang Panginoon pumasok sa bahay ni Apostol Pedro at kanyang hinawakan ang kanyang biyanan at kanya itong itinayo at siya'y biglang gumaling. Gumaling ang kanyang ang babaeng ito. At anong palatandaan na ang biyanan ni Apostol Pedro ay gumaling? Yung oras ng yun, mga kapatid, naglingkod ang biyanang ito, ang babaeng ito, naglingkod kay Jesus, naglingkod sa mga apostol, at wala siyang anumang reklamo, wala siyang anumang makitang panghihina. Ganyan din, mga kapatid, ang isang taong nilalagnat ng kasalanan na magdadala sa kamatayan sa impyerno, kapag siya'y naligtas, makikitaan siya ng totoong tanda ng kanyang kaligtasan. Siya'y nagiging masunurin, naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa mga lingkod ng Panginoon. At ang Panginoon ay nalulugod sa ganitong klase o uri ng tanda ng kaligtasan. Sa mga taong totoong naligtas, ikaw na sinasabi mong ligtas ka na, ating tanim sa ating isipan ang isang katanungan. Kung ligtas na ako, ano mga tandang dapat makita sa akin? Kung ligtas ka na, patunayan mo na ika'y ligtas. Ang isang totoong Kristiyano, kaiba sa kilos, sa ugali, sa lifestyle ng sanlibutan, sapagkat ang totoong Kristiyano nakikita ng liwanag ng kanyang kaligtasan. At ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin, Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesday, na mga katangian ng totoong naligtas. At isang bahagi sa banal na kasulatan na ating pag-aaralan ngayong umaga upang makita natin ano ba ang tanda ng totoong naligtas na Kristiyano. At ito'y matatagpuan natin sa Philippians chapter 2, verse 12 to 18. Philippians chapter 2, verse 12 to 18, ganito po ang ating mababasa. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos, na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawak sa kanila ng buhay upang may pagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo,
kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa gayon ding paraan, kayo'y natutuwa at nakikigalak sa akin. Tingnan natin dito ang paksa, mga tanda ng totoong naligtas. Kung ikaw'y ligtas na, patunayan mo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga sandaling ito na kinakatagpo niyo ang bawat isa sa amin upang kami ay inyong busugin ng iyong banal na salita. Salamat po sapagkat kayo ang nagbubusog sa amin ng aming pangangailangan sa buhay at hindi po ang sanlibutan. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ayon sa iyong biyaya ng gana upang pakinggan ang inyong salita, unawain ito, ulinigin ito, at handa ang aming mga pusong isabuhay ito, sapagkat dito kayo nalulugod sa mga tao ninyo na binuhay ninyo ay nabubuhay sa mga salita ninyo. Kaya Panginoon, pagpalain po ninyo ang aming pong pagbubulay ngayong umaga, na makita namin ang mga katanungan sa aming buhay. Totoo ba kaming Kristiyano? Paano? Salamat, Panginoon, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alam natin dito po sa talatang ito, si Pablo ay kasalukuyang nakabilanggo sa Roma. At sa kanyang pagkabilanggo, bagamat siya'y may karapatang malungkot, sumuko sa buhay, dahil sa pagmamalabis ng mga tao sa kanya, ngunit siya pa yung gumawa at nagpalakas sa mga Kristiyanong nasa labas. Malaya. Malaya man ang mga Kristiyano sa labas, ngunit sila din ay dumadanas ng mga pag-uusig, ng mga trials, mga temptations. Kaya si Pablo ay sumulat sa mga taga-Pilipos na may kagalakan. Kaya kung tawagin ang aklat na ito ay the Epistle of Joy. May kagalakan niyang pinalalakas ang mga Kristiyano na malaya na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. At kanya itong pinalakas at dinadala kay Kristo upang sa kanilang kaligtasan sila'y lumago sa kanilang pamumuhay. At napansin natin, napag-aral natin, na ang unang-unang hangar ni Pablo sa mga Kristiyanong mayroong hindi pagkakaunawaan sa isa't isa sa paglilingkod, may nagpapaligsahan, ang sabi niya, magkaroon kayo ng iisang isipan, at ito ang isipan na kay Kristo din naman. Sapagkat tanging sa isipan lamang ni Kristo, tumitining ang buhay ng isang totoong Kristiyano. At dahil dito, sa pagkakaroon ng isipan ni Kristo, bawat Kristiyano, makikita natin sa sinabi ni Pablo, ang tatlong katangiang makikitang tanda sa isang tunay na Kristiyano. Kaya nga, tanong natin sa ating sarili, ito ba'y nasa akin? Ang mga tanda bang ito ay nangyayari sa akin? Tignan natin ang tatlong katangian na tanda ng isang totoong Kristiyano. Unang-unang tanda, mababasa natin sa verse 12 to 13, ang kanilang pagiging masunurin. Unang-una, ang mga Kristiyano'y masunurin na tao. Sila'y masunurin na Kristiyano. Basahin natin verse 12 to 13. Ganito ang pagkakasabi. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Naulikas sa isang Kristiyano
ang gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, may nakakita man o wala. Ito ba'y nangyayari sa atin? Anong ginagawa natin kapag tayo na lamang sa ating sarili? Sapagkat sinasabi rito, sa kabuuan ng talata, ang pagiging masunurin sa Diyos, may nakakita man o wala, ito'y likas sa buhay ng Kristiyano. Bakit po? Sapagkat sinasabi po sa atin sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, na kapag ang tao ay na-regenerate, ang tao ay nabuhay mula sa kamatayan sa kasalanan, binibigyan siya ng bagong puso ng Diyos. Yung kanyang pusong bato ay pinapalitan ng pusong laman na dati umiibig sa sanlibutan, ngayon umiibig na sa Diyos at kapatiran. At binibigyan siya ng bagong espiritu, na dati ang espiritu kaisipan niya ay sanlibutan, lustful ng sanlibutan. Ngayon naman kaisipan niya ay kaharian ng Diyos. Inuunan niya palaging ang kaharian ng Diyos. At mahigit pa ron, sabi sa verse 27, na ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng kakayanang sundin ang kanyang kalooban. Kaya ang isang Kristiyanong may bagong puso, may bagong espiritu, ay isang likas na masunurin na Kristiyano. Pagka kayo nag-iisa, ano sinusunod ninyo? Nananatili pa rin ba ang pagiging masunuring Kristiyano o sinusunod ang laman? Sinusunod ang sariling layunin para makilala ng madla? Ang sabi ni Pablo, taglay nyo ngayon ang isipan ni Kristo, na ating pinag-aralan verse 5 hanggang 11, na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, hindi niya inangkin na siya ay Diyos, kundi hinubad niya ang karapatang gamitin ng pagka-Diyos, kundi siya ay nagpailalim bilang alipin, isang tao na naglingkod hanggang katapusan. Kung taglay niyo yan, kayo'y mga responsabling tao. Tayo'y mga responsabling Kristiyano na masunurin sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, naway ipagpatuloy ninyo ang inyong pagkamasnurin habang nakikita ko kayo. Yun ang sabi sa verse 12, di ba? Kaya nga minamahal kong kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko. Masunurin tong Kristiyanong ito. Ang totoong Kristiyano, masunurin sa paningin ng tao. At ikalawa, ang Kristiyana'y masunurin sa walang nakatingin na tao. Natingnan natin, bakit maging masunurin sa paningin ng tao? Ito'y ginagawa rin ng sanlibutan. Sa trabaho, ang sipag-sipag niya magpakita sa paningin ng kanyang boss, ng kanyang manager. Anong tawag doon? Pagsisip-sip, paglalangis, para siya ay umentuhan. Pero ang siyang Kristiyano, likas sa kanya, pagiging masunurin, may nakatingin man o wala. At ang isang Kristiyano, hindi siya nag-aalala na tinitignan siya ng kanyang Panginoon o ng kanyang amo o ng kanyang pastor. Sapagkat ang isang Kristiyano handang magpatuwid sa kanyang mali. Handang magpabago ng kanyang ugali. Kaya ang pastor laging nag-oversight. Kaya ang pastor, pakialamero hanggang sa bahay ninyo, hanggang sa kusina ninyo, hanggang sa relasyon ng mag-asawa ninyo, hanggang sa relasyon ng inyong mga anak, hanggang sa inyong trabaho, hanggang sa desisyon ng inyong buhay. Nakikialam ang pastor sapagkat ang autoridad ng pastor ay salita ng Diyos. Samantalang kayo, ang inyong pong pinanghawakan, kaya anong bugso ng damdamin ninyo. Kanya nga kapag ang isang Kristiyano ay hindi po nagpasakop sa isang pastor, magkakamali siya sa kanyang desisyon, dawit ang buong iglesia, dawit ang pamilya, dawit ang relasyon. Kaya nga sabi ni Pablo, magpatuloy kayo. Tulad ng ginagawa ninyo na nagpapasakop kayo sa akin. Handa kayong magpatuwid, handa kayong payuhan, handa kayong i-rebuke, handa kayong i-correct sa inyong mga buhay.
Kaya pag sinabing ang isang Kristiyano ay masunurin sa kalagayang may nakakakita, handa siyang magpabago ng kanyang ugali. At hindi lang yon, ang sabi ni Pablo, masunurin ang Kristiyano sa kalagayang walang nakakakita. Hindi yung sabi sa verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama. Higit ngayon. May ibig sabihin, may pag-unlad ang buhay pagka masunurin ng Kristiyano. Habang siya'y kinukorek ng kanyang pastor o ng kanyang magulang, yung pagkukorek na yun, mga kapatid, kalaguan niya yun, kahit na wala na nakatingin na magulang, kahit wala na nakatingin na pastor, ginagawa pa rin niya at patuloy pa rin siyang lumalago nun. Tulad ng pagsaway ko ngayon, mag-ingat kayo sa inyong pagpo-post sa Facebook. Baka pati private life ninyo na ilalantad nyo na. Ang ugali nyo, nakikita na, makasanlibutan na. Kayo'y sumasayaw na sa tugtog ng sanlibutan. Dahil kayo'y nakikilala, maraming pumupuri sa inyo, pero darating panahon, marami po ang magagalit sa inyo. Payo ko lang yun. Mag-ingat tayo sa social media. Maliban lang ko ang negosyo ninyo nandyan, pero gayon pa man. Mag-ingat din kayo kahit walang nakakakita. Ibig sabihin, pag walang nakakita, hindi ka plastic. Hindi ka sinungaling. Hindi ka mapagkunwari. Hindi ka nagbibigay lugod sa mga tao. Kundi still nagbibigay ka lugod sa Diyos. Dahil ikaw ay likas na masunuring Kristiyano. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Efesos, chapter 6, verse 6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Kahit may nakakita, wala. Ginagawa niyang kanyang pagkamasunurin dahil sa ikaluluwalhati ng kanyang Panginoon. Sila'y naglilingkod sa invisible God. Ang mga Kristiyanong totoo, naglilingkod sa isang invisible God. Ano man ang kanyang ginagawa, may tao man nakakitingin o wala, still, naglilingkod siya sa invisible God. Sa trabaho, may mga amo siya. Yes, sinusunod niya mga amo. Pero sinusunod niya ang kanyang amo na parang si Kristo ang sinusunod niya. Andun sa kanya yung pagka-loyal, obedient sa kanyang amo, mapagmahal. Dahil he is serving sa Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 3, ito'y mabuti na kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ang magiging loyal, faithful sa ating mga amo, sa ating trabaho, gaano man kahirap ito, gaano kaliit ang sweldo, pero faithful ka sapagkat ikaw ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung reklamador, lumipat ka na ng ibang trabaho na ikaw yung manager para ikaw lang yung tagaturo. Walang nakatingin, kalugod-lugod pa rin. Sapagkat likas sa isang Kristiyanong masunurin. Masunurin saan? Sa lahat ng tao? Yes, minsan. Pero masunurin tayo dahil sa Diyos. Tingnan nyo again ang ating text sa verse 13. Verse 12 sa bandang huli, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. So hindi lang pala sa trabaho natin nagagawa yung ating kaligtasan. May takot din tayo. Ano ba? Ito ba'y nakakalugod sa Panginoon? Kailangan ko bang matakot sa desisyong ito? Ilang palakpak ni Satanas ang matutuwa kapag nakipag-compromise ako? O ilang espiritu ang lumuluha, nasasaktan dahil nilabag ko ito. Kaya nga sabi sa verse 13, sapagat Diyos ang gumagawa
sa inyo. Maging sa pagnanais. Tignan nyo, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Sa pagnanais natin at sa paggawa natin para sa kanyang mabuting kalooban. Hindi ba sinabi ni Pablo sa Romans 8:28 dito? And we know that in all things mean bad things and good things na naranasan natin, God works together for good. Para sa ating kabubuti. Kapag ka may bagay na masamang nangyayari para sa kasasama mo, hindi yun sa Panginoon. It is not God who works in you. Kaya dapat alam mong masama yun. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay, God is working for our good. Pag kasasama na natin, careful, bagay na yan. Maging masunurin tayo sa Diyos. Ano ba yung dapat dito? Kaya ang sabi rito ni Pablo, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. So mga Kristiyano, sila po yung likas na masunurin sa kalooban ng Diyos. Una, siya ay likas na masunurin sa hindi nakikita. Ikalawa, siya ay likas na masunurin sa mga nakikita. Sapagkat ikatlo, siya ay likas na masunurin para sa kalooban ng Diyos. Yun ang sinabi, verse 13. Para sa kalooban ng Diyos. Sa totoong layunin. Ano bang layunin talaga natin? What is our chief end? To glorify God and to enjoy Him forever. So, whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Kaya tayo sa ating pagkalikas na masunurin, nagagawa natin ang lahat, may nakatingin man o wala, sapagkat we are doing it for God's glory. Sa kaluwalhatian ng Diyos natin ginagawa yun. Napakasarap po mga kapatid. Pati pag nanais natin, ito bang bagay na ito, pornography, may nanais ako. Think. Work out your salvation with fear and trembling. Is it good for you? You have to fear. You have to tremble. Mali yan. Hindi Diyos ang nagnais yan sa iyo. It is your own flesh, the remaining sin. And the temptation of the world. Kaya maging maingat tayo. Kailangan may wisdom tayo. Ang Kristyanismo, hindi yung magkaroon tayo ng maraming alam sa Diyos, kundi magkaroon tayo ng totoong pagkilala sa Diyos. Yun ang kailangan. Maraming tao ngayon, mga theologian, kilala ng Diyos. Even scientists, they know God, but they know about God, but they don't know personally God. Maraming Kristiyanong ganyan. Maraming alam, pero hindi kilala ang Diyos. Kaya sabi ni Pedro, 2 Peter, palaguin ninyo ang pagkakilala nyo kay Kristo. Kaya nuturo kanina, lahat po ng ating ginagawa, we are drawing you to Christ. Kay Kristo. Sapagkat si Kristo lang ang solusyon, ang kasagutan ng ating buhay. Anuman ang ating kalagayan. So masunurin tayo, dapat. Nakikita ba sa iyo yan? Naging masunurin ka ba kung wala nakakita sa iyo? Now take note. Kilala niyo si King Saul? Si King Saul, magandang kanyang ginagawa sa una, sapagkat nakatingin sa kanya si Prophet Samuel. Nare-rebuke siya, natutuwid siya. Kaya very obedient itong si Saul. Once namatay si Samuel, anong ginawa ni Saul? Bagsak siya. Kanyang ipinahamak ang bayan. Tinraidor niya ang bayan. Tumalikod sa Diyos, inalisan siya ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Walang nakatingin. Kuidang tayo mga kapatid. Baka akala natin Christian pa rin tayo, pero wala na pala tayong Espiritu ng Diyos. So yun po yung unang tanda. Ang unang tanda, katangian, tanda ng isang totoong Kristiyano, sila'y masunurin
ng Kristiyano. Hindi po mapangatwirang Kristiyano. Lahat ng ating mga kamalian, kinakatwiran natin. Alala ko nung kami po ay may PNP pa sa FIATI. Diyan ako nag-aral ng FIATI. PNT, Philippine Naval Training. Lagi sinasabi ng aking commander, obey first before you complain. Inutusan niya magtaya sa karera San Lazaro, malapit lang kasi rin. Isidro, obey first before you complain. Yes, sir. So, andun ako sa karerahan. Well, kunin natin ang positive. Minsan, mayroon kayong hindi maintindihan sa inyong leader, sa inyong pastor. Minsan, nasasaktan kayo ng inyong pastor. Pero sabi ng banal na kasulatan, pasakop ka. Sapagkat ang Diyos ang magpapaliwanag niyan sa iyo at sa Kanya. Pareho kayo may pananagutan. Maging masunurin. Then secondly, pangalawang tanda na katangian, ang mga Kristiyano ay mga maliwanag na Kristiyano. Kadlugod-lugod na Kristiyano, mga kapatid. Verse 14 to 16. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nanghahawak sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpapagalman ng walang kabuluhan. Nakita nyo, si Pablo umaasa sa kanyang mga tinuturuan na mayroon siyang maipagmamalaki sa Diyos, na hindi siya nabibigo. So ang tagumpay ni Pablo ay kung paanong ipinamumuhay ng mga Kristiyano ang itinuturo ni Kristo. Actually, pastor ang nagtuturo, pero sa totoo yun, ang Panginoon nagtuturo. Matthew 18:20. At turuan nyo sila sa lahat ng itinuro ko sa inyo, at tignan ninyo, makakasama ninyo ko hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po sinabing katapusan ng mundo. Yung panahon yun is eon. Ibig sabihin, panahon. Magtatapos ang panahon, mayroong end. Hindi po ang sambutan sasabog at magugunaw. Kaya, ang isang totoong Kristiyano, masunurin, at ikalawa, maliwanag. Ginamit natin yung maliwanag sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon na kayo'y ilaw ng sanlibutan. At sila'y lumiliwanag sa tatlong paraan, mga kapatid. Saan lumiliwanag ang mga Kristiyanong ito sa Pilipos na pinalalakas ni Apostol Pablo? Una sa verse 14, lumiliwanag sa kanila sa paggamit ng kanilang dila. Ang sabi po, verse 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Palawakin natin. Pabulong-bulong, ibig sabihin, nagre-reklamo. Hindi sang-ayon sa turo. Hindi sang-ayon sa gusto ng leader. Hindi sang-ayon ng gusto ng tatay. Pagtatalo, nag-create ng division. Sapagkat pagtatalo po, naghahanap ng kakampi. Pero ang totoong Kristiyano, hindi gumagawa nito. Hindi nagchichismis, hindi naninira ng kapwa. Tinataas yung kanyang sarili na mas magaling. Sinabi ko na nga na hindi siya niniwala sa akin, but who are you? Kung mayroon kang manager, sa manager mo sabihin.
Para yung manager magsalita sa kanya. Kung mayroon kang pastor, sa pastor mo sabihin para wag mong ipakita na ikaw mas magaling kaysa pastor. Sapagkat ang pastor po ay tinalaga ng Diyos. Buksan mo lahat ng buong kasulatan kung totoo ba yun. Kaya pumapasok po yung mga pabulong-bulong dahil hindi mapigilan tila. Ang sabi nga sa James chapter 1 verse 26, kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso o makadiyos o kristyano, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang kanyang pananampalataya o relihiyon o ang kanyang pagkakristyano, yun ay walang kabuluhan. Sapagkat ang dalisay na pananampalataya o relihiyon o kristyano at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin, makiramay, no? Ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan, tulungan. Ang mga nahihirapan, may mga problema, huwag i-chismis, huwag siraan, at panalitihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. Maging sa pangangaral. Sa pangangaral, marami rin ganun mga tagapagturo, aral ng turo, pero hindi nga ginagawa ang kanyang tinuturo. Kaya ang sabi nga sa James chapter 3, huwag naisin ng marami sa inyo maging tagapagturo sapagkat sila yung unang mayroong malaking kaharaping hukom sa Diyos. Mahirap po yun eh. Turo ka ng turo, tapos hindi mo naman ginagawa. Mga kapatid, tayo po dumayo, pero hindi ka naman mahayo. So, uliran ba tayo na Kristiyano sa paggamit ng ating dila? Kailangan natin lumiliwanag tayo sa paggamit ng ating dila. Self-control. Marami kang sasabihin, marami kang alam, self-control. There's a time to be silent. And also, there's a time to speak. Christian, huling-huling bunga ng Espiritu Santo is self-control. Magaling ka, self-control. Sapagkat ang taong mayroong pong pagpipigil sa sarili, ang tingin ng mga tao siya'y matalino. Pero ang taong madaldal, maraming alam, siya po ay mangmang. Ikalawa, hindi lamang sa dila sila lumiliwanag, kundi nagliliwanag sila sa kanilang patotoo. Verse 15, sa kanilang testimony. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Ang ibig sabihin, maging maganda ang ating testimony sa gitna ng sanlibutan. Sa mga unbelievers, sa mga kamag-anak natin, hindi tayo nasisiraan. Bilang isang Kristiyano, madadal tayo, bida tayo, masyadong ma-proud tayo. Ang sabi pa ni Pablo, nasa gitna nila'y lumiwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Saan kinuha ni Pablo ito? Ang sinabi, lumiwanag kayo. Mismong sa salita ni Christ, Matthew chapter 5, verse 16. Let your light shine before men. Maganda po ang kanilang patotoo. Hindi sila mapaparatangan sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga kilos, sa kanilang buhay, napapatunayang sila'y walang malay. Kahit sila'y pinararatangan ng mga kasinungalingan, ng mga kapitbahay. Pero nakikita silang anak ng Diyos. Hindi sila anak ng sanlibutan, hindi sila anak ng dyablo. Magandang kanilang patotoo. Nakikita silang walang dungis, hindi nakikipagkompromiso. Nagliliwanag silang tulad ng ilaw sa kadiliman. Napaka-precious po, mga kapatid, ng liwanag. Kahit isang maliit lang na posporo,
Kapag kay sinindihan mo isang pusporo sa isang madadilim na kwarto, mga kapatid, lahat papalakpak. Nagbibigay pag-asa. Nagbibigay liwanag. Nagbibigay ng katotohanan. Sapagat nagliliwanag ka sa kadiliman. Ngunit kung ikay posporo pero hindi nakasindi, patay. Anong sasabihin ng kadiliman sa iyo? Pareho lang tayo. Wala kang silbi. Wala kang pakinabang. 30 years, 40 years ka ng Kristiyano ka mo, pero hindi ko makitang patotoo sa buhay mo. Kaya ang isang Kristiyano po, lumiliwanag na Kristiyano. Maliwanag na Kristiyano sa dila, sa patotoo, at ikatlo, sa paninindigan. Verse 16, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may pagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpapagalman ng walang kabuluhan. Alam natin tagumpay si Pablo rito. Napugutan ng ulo si Pablo, pero may kagalakan siya sa patutuo ng mga taga-Pilipos. Sapagkat nananatili ang kanilang magandang patutuo. Nanghahawakan sila. May paninindigan sila sa salita ng buhay, salita ng Panginoon. Buhay. Tayo rin, mga kapatid, sa ating buhay, wala tayong ibang pwedeng panghawakan na salita na may buhay, may espiritu. Ang salita lamang ng Diyos nagtuturo sa atin ng tama, kailanman hindi magtuturo ng mali. Hindi magtuturo ng kabiguan ng salita ng Panginoon. Lagi niyan tayong ginagabayan. Ang kanyang katotohanan ay tulad ng isang ilaw sa ating paanan, na tayo nakakahakbang sa tamang hakbangin at liwanag ng ating landas. Ngunit bakit may mga Kristiyanong naliligaw? Sapagkat hindi naninindigan sa salita ng buhay. Salita ng mga patay ang kanilang pinapakinggan. Salita ng kanilang sarili, paniniwala nila sa kanilang sarili, ang kanilang pinaninindigan, at hindi yung salita mismo ng buhay. Itong mga taga-Pilipos nito, kapuri-puri sila kay Pablo. Hindi iniintindi ni Pablo kung gaano kabigat yung kanyang pagkakakulong. Marinig niya lamang patotoo ng kanyang mga tinuruan. For how many months lang? Kapuri-puri sila ni Pablo. At sila'y mga tanda ng tagumpay ni Pablo sa kanyang pagbibigay buhay sa kanila. Sa pagtuturo at pangangaral, may paninindigan. Tayo ba, mga kapatid, kapag maganda offer sa atin, kalimutan na natin pagiging Kristiyano? May paninindigan ba tayo? Intact ba ang ating dila? Nakataas ba ang ating testimony patotoo? Nangahawak ba tayo sa katotohanan? So nakita natin ng tanda ng totoong Kristiyano. Nasa atin ba ito? Una, masunurin. Masunurin sa kalooban ng Diyos, sa pagsamba sa Diyos, sa panalangin sa Diyos, sa pag-share ng gospel, sa pag-Bible study. Nagagawa ba? Hindi natin magagawa ng Bible study. Pero magagawa natin mag-share. At nagliliwanag na Kristiyano. Ikatlo, mga kapatid, na tanda. Ang mga tunay na Kristiyano, sila'y mga maalalahanin na Kristiyano. Papasalamat ako sa iglesyang ito, sa Diyos, sapagkat ang mga Kristiyano ito'y maalalahanin, mapagmalasakit, in terms of financial care, prayer, encouragement, admonishing one another. Nasa atin ang katangian ito. Salamat sa Diyos. Sapagkat yan po ang isang tanda ng totoong Kristiyano. Siya'y maalalahanin.
kagalakan nilang magmalasakit sa kapwa. At dito mayroon ditong vice versa na pagmamalasakit. Unang pagmamalasakit dito ay pagmamalasakit ng Kristiyano sa kanilang pastor. At ikalawa, pagmamalasakit ng pastor sa mga Kristiyano. Tingnan niyo ang sabi sa verse 17. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Natignan nyo, yung comparison dito ni Paul. Sabi niya, oo, mga kapatid, pagmamalasakit ko sa inyo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay. Sino bang ibabaw na alay? Si Kristo lang. Alay ng kasalanan. Kung tawagin ito is libation, na para ba siyang alak na binabasag pagka ang barko ay lalabas na, magandang pagkakayari. Si Pablo, ibuhos man daw siya. Ibig sabihin, mamatay man siya kasama ni Kristo. At hindi lang kamatay ni Kristo, kundi sa inyong pananampalataya. Galing po, mga kapatid. Tuwang-tuwa si Pablo sa patotoong buhay na pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Hindi patay. Kaya sabi niya, wala sa akin. Mas maganda pa sa akin, ibuhos ako, ibabaw ni Kristo, kasama ni Kristo, at sa inyong pananampalataya. Ganyan ang pagmamahal ko sa inyo. Ganyan ang pagmamalasakit ko sa inyo. Mga kapatid, natutuwa ako sapagkat kayo masunurin at kayo'y lumiliwanag. Kaya handa kong ialay ang sarili ko, alang-alang kay Kristo at alang-alang sa inyong pananampalataya. Wow! Nakikita niyo ba mga iglesia na punong-puno ng problema yung pastor? Kahit yung mag-preach na lang si pastor, labas ang gilagid sa pagsaway, pag-review. Why? May kasabihan sakit ng kilingkingan, dama ng buong katawan. Kapag may isa pong Kristiyano, unruly, matigas ang ulo, hindi nagpapasakop, sumasagot-sagot, mabulong-bulong, damay po lahat talaga sa preaching. Imbis ang mga miyembro ay magkaroon sila ng halimbawa sa pastor, ng pastor, pag nagsalita siya, ginagawa niya, at kapag sinangako, ginagawa niya, at yun naman talagang nararapat. At nakikita ito ni Pablo na gano'n ang ginagawa nila. Sila man ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo kahit na kanilang isuko ang kanilang buhay. Hebrews chapter 13 verse 7. Mahalaga ito, mga kapatid. Dahil alam ko sa inyo, may pagkakataon na kayo mapupunta sa ibang iglesia at hahanga kayo sa pastor dahil sa kanyang knowledge. Hindi nyo nakikita ang kanyang testimony sa buhay, anong ginagawa niya sa bahay. O sa kanyang ministry, anong ginagawa niya. Kailangan makita natin. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tignan ninyo ang kinalalabasan ng kanilang pamumuhay. Kaya sa akin po, ayaw kong mangaral, magturo sa inyo na hindi ko pa nagagawa. Sapagkat pag tinularan nyo ako, makikita ko sa buhay ninyo, pareho kita. Hindi ko sinasagawa yung ginagawa mo Kaya gumagaya ka sa akin. Tignan ninyo ang kinalalabasan ng kanilang buhay. Are they faithful sa kanilang tinuturo? Sapagkat kung tama po, tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya mayroon po yung mutual na pag-aalala o pag-concern o pagmamalasakit sa isa't isa. Si Pablo,
nagmamalasakit siya sa kanyang mga kapatid at ang mga Kristiyano na nagmamalasakit sa kanila sapagkat kapwa nila sinasagawa yung kanilang pananampalataya. At itong layunin ni Pablo. Hebrews chapter 13 verse 17. 7 yung ating binasa, ngayon 17 naman. Ganito ang sabi. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Hindi ako nagtataas ng pangalan ng pastor. Kundi ang sabi ko, ang totoong pastor. Sapagkat ang turo po ng Panginoon tungkol sa pastor, hindi dapat ikahiya. Sapagkat ang pastor po ang huwaran ng mga miyembro. Kaya sabi dito sa verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo. Sapagkat sila'y matamang nagbabantay. Alam mo sabihin matamang nagbabantay? Ano yung matamang nagbabantay? Seryoso. Nagpupuyat. Nagpupuyat na nagbabantay alang-alang sa inyong kaluluwa bilang mga mananagot. Ito sabihin ko sa inyo mga kapatid. Siguro sa tingin sa mukha, matigas ang mukha ko. Malakas ang katawan ko. Pero sa loob mahina. Pagka mayroon pong isang miyembro hindi makadalo, kahit minsan lang, masakit sa akin. Maliban lang kung providensya. Masakit pa rin sa akin. Sapagkat alam ko, providence ay lagi po itong ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti natin. You get that? Lahat po ng providensya, Romans 28, ginagawa ng Diyos yan para sa ikabubuti natin. Whether it is good or bad ang nangyari sa iyo, it is for our good. Paano tayo naging mabuti? Lalo tayong nalalapit sa Diyos, pero kadalasan, lalong nalalayo sa Diyos. Kaya masakit sa akin. Bilang pastor for so many, 35 years. Masakit sa akin pag hindi kayo dumalo. 2 linggo. 3 linggo. Masakit. Kaya nga mayroon pong pagsaway. Mayroong formative discipline. Ibig sabihin, lahat tayo, kausapin natin yung taong yun. Bakit hindi siya dumalo? Tungkulin natin yan. O di kaya, ako din, kailangan puntahan ko siya. O di kaya, through preaching, isang formative discipline. Dahil ayaw kong dumating ang corrective discipline. Kaya nga sabi sa 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Ang mga kapatid, for 35 years, hindi ko sinasabing ako nagligtas sa inyo. Pero nandoon yung katungkulan kong akayin kayo simula sa kamalian, sa kadiliman, hanggang sa Reformation, hanggang sa kaliwanagan, hanggang kay Kristo. Eh masakit po ang mawala, kahit isa. Kaya ang sabi ni Pablo, hayang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis. Sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Marahil naiinis na kayo sa akin sa pangugali ko sa inyo at iniisip nyo na mabuti pa'y lumipat na lang po ng ibang iglesia. Yes, pwede yun.
Pero alalahanin mo ito. Sapagkat kung ito ugali mo rito sa church na ito, yun din gawin mo ugali sa ibang iglesia. Kailangan magpasakop. Mayroon tayong mutual understanding bawat isa sa atin. Kaya si Pablo rin, ganun talaga pagmamalasakit niya sa kanyang mga tinuturuan. Ganun ang pagmamalasakit ni Pablo. At gayon din nila tinuring si Pablo. Kaya sa Ephesus, 1 Timothy chapter 5 verse 17, ganito ang sabi ni Pablo. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa inyo iba yung karangalan. Lalo-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. May iba yung karangalan, ibig sabihin may respeto. Lalo na yung mga nagpapagal sa pangangaral na may pagtuturo. Kaya, ganito po ang pagkakasundo ng buhay ng mga naligtas. Makikita natin ang mga tanda. Makikitaan natin ang katatagan ang mga miyembro, katapatan ng mga miyembro, pagkakaisa ng mga miyembro. Walang nagpapabaya, walang iwanan. Sama-sama, kung saan may pagtitipon na ating sinumpaan, bawat pagtitipon, sinumpaan natin, nandun tayo present. Ito po yung pagkakaisa ng mga miyembro. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga tentasyon, sa kabila ng mga kabigatan sa buhay, nananaig pa rin ang katatagan ng kanilang kaligtasan. Nananaig pa rin ang kanilang pagiging alipin ni Kristo at hindi alipin ng sanlibutan. Ang taong ito'y lumalakad, lumalago, tumitibay sa kanyang kaligtasan. Hindi nagpapabaya sa lahat po ng means of grace. Sapagkat siya po ay isang buhay na testimonyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, naway baguhin natin ang ating pananaw. Church life, ito na yung buhay natin. Dito nagmumula. Ito yung fountain of truth and foundation ng lahat ng ating kaalaman sa buhay. Para tayo mamuhay. Ang church po, mga kapatid. Kaya dapat tayo po ay kumikilos, tumatayo, naninindigan, nagkakaisa na tayo nabubuhay sa mga tandang ito. Mayroong isang inahin daw, isang inahin na manok, nakatagpo ng itlog. At ang manok na ito, hindi niya maiwanan ng itlog. Pinaikot-ikutan niya ito dahil sabi niya, iba ito sa itlog ko. Malaki ang hugis nito. Pero ginawa nung inahin na yon, kanyang nilimliman yung itlog na yon. Hanggang sa mapisa ang itlog. Sa laking gulat niya, nung mapisa, hindi sisiw na manok, kundi sisiw na agila. Wah! Hindi. Pero tahimik lang yung inahin. Ang sabi niya, anak ko ito. Dahil ito yung nagmula sa akin. Pinalaki niya ito. Pinalaki niya sa lahat po ng ugali ng manok, isip ng manok, salita ng manok. Kaya itong agilang ito, ang alam niya, si manok. Manok siya. Nagkukutmut ng mga ulat eh. Pero ang pinagtataka niya, bakit ang haba ng kanyang bagwis kaysa sa kanyang nanay? At ang kuko niya lalaki. Tsaka ang kanyang tuka ay napakalaki. At yung paningin niya, mas malayong paningin niya, 10 kilometro kaysa sa nanay niya, nandiyan sa harapan. Nag-iisip siya. Totoo ba akong manok? Isang araw, sa kanyang pag-iisip, tumingalas sa langit. At may nakita siyang 3 lumilipad. Talagang dumadive sa kahanginan. Sabi niya, parang kamukha ng pakpak ko yun ah. At habang pinagmamasdan niya yung 3 lumilipad na yun,
kumalabog ang puso niya. Nag-init, nagbaga. Nang sabi niya, hindi ako manok. Isa akong agila. Isa akong agila. Yan ang kamag-anak ko. Yan ang mga kapatid ko. At dahil doon sa bugso ng kanyang damdamin, kanyang pinuka ang kanyang pakpak, at hinampas na itong napakalakas. Tumangat siya sa lupa. At pag-angat siya sa lupa, agila ako! Agila ako! Lumipad siya at sumisigaw, agila ako! Agila ako! Mga kapatid, Kristiyano ka! Hindi ka makasalimutan! Kristiyano ka! Lumipad ka! Lumipad ka sa kaluwalhatian ng Panginoon. Huwag kang manatiling alipin dito sa lupa. Huwag kang manatiling alipin ng iyong sariling kasalanan. Kristiyano ka. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Nawa, binusog niya kami sa mga katotohanan. At ito po ang magbibigay lakas sa amin upang kami makakamit ng totoong tanda ng pagiging Kristiyano, masunurin, lumiliwanag, at nagmamalasakit sa isa't isa. Panginoon, palakasin niyo, palaguin niyo kami, hayaan niyo kami lumipad sa aming pagiging totoong Kristiyano. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.